na ginanap nung nakaraang linggo sa Santa Rosa, Laguna, no? Sa pagpapaunlak sa atin ng butihing Mayor Arcillas. So. At halos 3,000 ang umattend, ang dumalo, at nagkaroon din ng Executive Council meeting at napag-desisyonan na manatili muna yung ating liderato, yung National Executive Council, at maraming tatalakayin na pagbabago sa ating saligang batas, lalong-lalo na yung mga programang pangkabuhayan para hindi tayo umaasa, no, sa sarili nating pagsisikap, kundi meron tayong pondo na pagkukunan sa panggitan ng yung plano nga na magkaroon tayo ng microfinancing, may plano tayong makilahok sa pagpapatakbo ng isang rural bank, at lahat yan nasa pagpaplano natin, at mataas naman ang kumpiyansa natin na lalong mapapabilis yung mga programa natin pangkabuhayan. Siyempre, alang-alang sa pagnanais natin na magkaroon ng pagkakaisa, unity, no? Yung pangmatagalan na kapayapaan at yung kaunlaran na matagal na natin inaasam-asam. So, ang naging paksa ng pagtitipon nun ay unang-una, unite, organize, at mobilize now. Yun. Yun naman po talaga ang ng guardians. Anyway, Senator Honasan, matagal na po kasi itong ating grupo ng PGBI nagagamit ito talaga nationwide, yung community service, lalo na yung nakarang 3 years na pandemic. Sa amin po sa may area ng Rizal, talagang gamit na gamit at pagod hindi nararamdaman. Yan ang mga sis po natin sa Rizal. Nako, bro, actually, ang katotohanan yan, hindi lang tayo dito sa loob ng ating pinagpalang bansang Pilipinas, no? Opo. Meron tayong maraming chapter na overseas. Opo. Na nagpadala rin ng mga representante nila. Kaya tama yung sabi mo, nasubok talaga. Yes. At laging nasusukat at nasusubok yung kakayahan ng ating guardians na bantay ng ating demokrasya, bantay ng kinabukasan natin, at bantay ng kapakanan ng ating mga anak, no, at mga apo. So, nung pandemic, nasubok talaga yung napagana natin ng gusto, yung visa, yung dedication, yung sakripisyo ng ating mga pro at sis sa guardian. Hanggang ngayon po, talaga nakikita ko sa mga ano yung ginagawa nyo, Founder BFP natin? Sa part ng PGBI Guardians Genesis chapter, 10 ng kasama sa PGBI Rizal, Montalban at ibang municipality, kami nagpapatuloy na gumaganap, sumusunod, nakikilahok sa mga gawain ng PNP. Siguro ito'y gawa na rin, Brunas, na inspirasyon natin ang ating Grand Supremo sa kanyang pagmamalasakit at buong buhay na ibinigay upang makapagserbisyo sa bayan ng Pilipino. GS, pag nakita kasi kami, kahit ako personal na nag-isa ko sa mga local government dito sa Rizal, ayan na si Gringo. Tawag sa akin, ayan na si Gringo. Kaya talagang, lahat po ang membro ng PGBI talaga. Ikaw talagang nakaano sa amin pag nakita kami. Hindi yan, alam mo, Founder BIP, no? Opo. Yes, bro. Yes. Hindi yan tungkol sa atin, no? Ako naman pangkaraniwang bro lang tayo na iniluklok nung nakararami nating mga bro. Yes. Sa aking pwesto na hinahawakan ngayon, no? Na siguro sa darating na mga panahon, kailangan bumaba na rin ako para maisali natin sa mas bata, mas masigasig, no? Mas malawak ang pananaw. Dahil kung maalala ninyo, magbuhat nung itatag natin itong guardians, halos 40 taon na ang nakakalipas. Yes. Of course, kinikilala naman natin na galing ito doon sa original ni Master Founder Abraham, no? Yes po. Yung Jablo Crime Busters Squad, no? Na itatag din matagal ng panahon. Pero ginawa natin guardians ito para, alam mo, maging mas maayos naman ang dating,
at maging katanggap-tanggap tayo, lalong-lalo na, sabing nanggit mo kanina, na local governments natin na talagang kabalikat natin sa pagtulong, no, sa pag-alalay sa mga malalayo, mahihirap at maliliit na mga komunidad natin. Ang mga kababayan natin na hindi man sila guardians, ay talagang pinagsisilbihan at pinaglilingkuran natin. So, hindi ito tungkol sa akin. Pansamantala lang ako rito na tumutulong para mabuo at maging mas masigasig itong kapatiran natin. Grabe po ang ano namin po sa inyo, GS. So anyway, kasi ewan ko, nakarating na po sa inyo to, Founder VIP, yung sumama kasi itong grupo nating PGBR Genesis Chapter sa yung ano yun, Founder VIP? General Convention? Hindi, yung sa West Philippine Sea. West Philippine Sea, yung March 25, nagkaroon po kami ng sea exploration sa Masinloc, Zambales. So, PGBI po, ang grupo po na nagbigay ng gift giving, medical mission, and then some counseling po dun sa Masinloc. That's part of the West Philippine Sea project. Under the leadership po ni Dr. Celia Lamkin ng National Youth Movement for West Philippine Sea. Then, inattach niya po sa PGBI. So, sa panig po ng pagtugon ng PGBI po, of course, sa pangunguna ng ating liderato na si Grand Supremo Gringo, tayo'y tumugon sa tawag ng pangangailangan. Kasi that is a part of volunteerism. Patriotism, di ba? Napakasarap maglingkod tulad ng ginagawa ng ating Grand Supremo. Yes, oo. Nakakatakot dun, Grand Supremo. GS, ano? Kasi may mga China na sasakyan dun eh. Galing ng ginawa niya. Pero maidagdag ko lang, no? Sinabi ni Founder VIP, talagang welcome yung mga ganong initiative na hindi naman kailangan na pangunahan ng guardians, no? Pero tungkulin, duty talaga ng bawat isang mamamayang Pilipino na magkaisa at ipagtanggol itong ating pinagpalang bansa. Pero ako, idadagdag ko lang, huwag tayo matakot. Nako. Yes. Yan ang iiwasan talaga natin. Dahil, alam nyo, no, mga bro, Founder VIP, Bro Nats, no, sa ating mga kabayan, pag tinatanong ako, former senator, former secretary, former colonel, former rebel, no, nasan? Yan pang Pilipinas, meron ba tayong hukbo na pantapat dun sa dambuhalang mga nagbabanta sa atin? Sabi ko, alam nyo po, yung Pilipinas, walang hukbo yan eh. Alam nyo bakit? Paano yung Pilipinas ay isang hukbo? Lahat tayo. Matik. Miyembro ng hukbong yan. Hindi lang yung guardians, kundi bawat isang Pilipino na nagmamahal sa bayan. Bata, matanda, no, babae, lalaki. Lahat tayo, miyembro ng hukbong yan. Pero huwag tayo matakot dahil yung mga ginagawa sa atin panduduro lamang yan. Parang pinaplap lang tayo. Kung sino ang unang kumurap, yun ang talo. Correct. At idadagdag ko lang bilang paliwanag na hindi lamang tayo ang bansang apektado nitong ginagawa nila, no? At syempre sinasadya nila yan para tingnan kung hanggang saan mauubos yung pasensya natin. Wag nila subukan dahil ilang bansa na sa kasaysayan natin ang sumubok na sakupin tayo. Diba, mga Kastila, mga Amerikano, mga Hapon, hindi naman nagtagumpay. Yes. Diba, buo pa rin na ito nga ating minamahal na bansang Pilipinas. So, wag silang masyadong kumpiyansa na bibigay tayo. So, yung mga pinanggit ni Founder VIP na mga initiative para tulungan, bigyan ng pagkain, kabuhayan, hindi lamang yung mga mangingisda natin, no? Kundi yung mga sundalo natin na nakadestino dun sa malalayong lugar. Noong unang panahon, ako'y sundalo pa, ilang beses na rin na tayo nakaikot yan. At talagang sa atin yan. Pero at the same time, meron na mga international law na nagsasabi na sa atin yan.
Pero itong bansa natin talagang pinagpala ito, no? Mas kailangan nila tayo kaysa sa pangangailangan nila sa atin, no? Correct. Wag tayong mag-isip na sobra ang pangangailangan natin sa kanila. Mas kailangan nila tayo dahil sa ating kinalalagyan sa mapa ng mundo. Tayo po ang may hawak ng traffic light. Lahat ng eroplano, barko at mga sasakyan sa teritoryo nating dumadaan. Oo. Abe, kung meron tayong toll gate, RRFID dyan sa mga expressway natin, abe, siyempre karapatan natin at tungkulin natin na sigilin natin sila. Pero sabihin, gusto ko lang idagdag yon para mailagay sa ayos yung pag-iisip natin. Huwag tayo matakot, maghanda tayo, no? At alam yan ng mga karating bansa, yung mga pansamantalang kakampi natin at yung mga nagbamanta sa atin kung ano ang kakayahan natin pag nagkaisa yung sambayan ng Pilipino. Yes. Senator Honasan, yan na nga po dapat ang next question ko regarding bilang dating colonel, dating sundalo at dating rebelde. At yung ano po pinaka-komento niyo po dito? Kasi dati, ikaw nga inabangan namin ng mga media doon sa forum na isang ina-attendan ko. Ikaw na lang yata ang inaantay. Kasi yung dating former senator, Trillanes, na-interview na rin doon, nagbigay din siya ng opinion at suggestion para dahil dito sa Chinese mga Coast Guard na nagbobomba. Sabi niya nga, kailangan doon yung airlift na lang ang pagbigay ng suporta. Tapos dahil nga sa bomba, sabi pa, ay bombahin din natin ng tubig. Sa'yo po, Senator Honasan, sir, ano po ang pinaka-opinion mo? Pwede nyo pong ma-suggest o ano po mang mula sa inyong kaalaman? Okay. Hindi ako magkokomento. Opo. Sa sinabi ni former Senator Trillanes, no? Yun ay kanyang opinion. Ang mungkahi ko lang dito, bro, no, sa ating mga kababayan. Yes. No, Founder BP. Ape, wag natin itong i-anunsyo kung ano yung plano natin. Correct. Wag natin ito sasabihin sa mawalang galang sa mga tama. kabalikat natin, no, mga kasama natin sa media. Pag may pinaplano tayo, wag natin i-broadcast sa buong mundo. Pati yung kalaban natin, malalaman kung ano plano natin, no? Yes. Correct. Yan ang tinatawag na seguridad, security. Tama nga. Kayang-kaya nating i-resupply yan, no? Sa anumang paraan, by air, by sea, no? Pero yun kasi ngayon ang nagiging sitwasyon, no? Imbis na pagplanuhan nating mabuti, no, wag nating i-anunsyo, binobroadcast natin. Di nakakapaganda yung kabila. Kung nakaabang na sila ron dahil binobroadcast natin. Kaya nga. Siyempre, di ba? So, pero ako, kumpiyansa ako, naniniwala ako, kaya nating i-resupply yan sa anumang paraan. Tayo pang mga Pilipino, ang gagaling natin dumiskarte. Correct. Kung ang pinag-uusapan niya, mga blockade nila, yung mga kung paano tayo makakalusot yan, nako, maniwala kayo sa akin. No? Bilang dating sundalo, dating senador, dating sekretary, dating rebelde. Yes. Kayang-kaya nating i-resupply yan. Pero ang mungkahi ko lang, ang suggestion ko lang, huwag natin i-announce. Yes. Kung may pinaplano tayo, sa atin na lang muna yan at isagawa natin. I-announce natin pag nagawa na natin. Yun. Siguro yung sinasabi ni GS, napakaganda. Talagang akmang-akmayan. Ganon din to yung naging team ng 13th convention ng PGBI. Oo. Unite, organize, mobilize now. Why? Ayan na isang, kung titingnan mo, that is a weapon eh. Di ba? Pagka kasi nagkaisa, kaya kami sa Rizal, bagamat normal yan, parang pamilya, merong mga konting sigwaan, pero dapat nagkakaintindihan. That's why, ginamit ko yung word na unified. Why? Kasi dapat magkasama-sama tayo. Wag tayo, di ba? Yes. Yung tampuhan, normal yan para sa magkakaibigan, pero ang importante, yan ang nagpapatatag. Okay?
Kaya nga sabi ko, unified means nagkakaisa tayo, nagkakasama-sama tayo. Ang importante dito, hindi tayo umaalis sa pamunuan ng PGBI. At nire-recognize from the natin. start. Yes. Ilang taon na ako, from 83 up to present, marami nang niligaw sa akin, GS. 19, lumipat. 22. Pero Yeah. nananatili ako sa PGBI. Then, again, ano yung mensahe ng ating Grand Supremo doon? Magkaisa tayo. Mag-organize tayo. That's Oo. what we're doing. Di ba? Yung mga nawala sa line of, ayun na, yung sa sirkulasyon, yakapin natin muli. Kasi nangangailangan lang ng gabayan at pag-aruga. And then, pag-organize, we need to mobilize. Kaya nga sabi ko, I think yung kaya nga ako pinilit ko sa 10 ng aking kasamaan, sila Founder O7 ng Montalban, Oo. sila Founder Jetro ng Cainta, sa lahat nito, yung ibang party na ano. Ayan, sila Founder Aguila nandun din. Tsaka Shout out, shout out kay Founder Aguila. Tayo'y hindi natin kailangan magtalo-talo rito. Tayo'y kapit bisig. Yes. Pagtulong-tulungan natin, pagsama-samahin natin. Alam mo bakit? Walang competition kasi ito eh. We belong to one organization, that is sa PGBI. Kaya nga ako sinasabi ko, we use the word unified, tayo magkakaisa. Ako po'y mananatili, sabi ko nga, tutulong ako, 10 ng aking makakaya. Ako'y naniniwala, basta ang sinusunod ko rito, ang ating constitution and bylaws, hindi tayo liligaw niyan. Kaya yon ang sinasabi ng GS, sa paano pagsugpo ng West Philippine Sea, simple lang, unite, organize, mobilize, magiging successful po yan. Maraming salamat po, GS. Galing. Ayun po Nako. Galing. Bro Nads, no? Kita mo? Galing Pabuti tayo kung minsan, no? Yung sinabi ni Founder VIP, yan talaga ang punto ng ating pinag-uusapan ngayon, no? Dahil tingnan natin, no? Hindi naman tayo perfecto. Diba? Marami tayong pagkukulang. Pero tingnan natin, pati yung mga national heroes natin, yung mga bayani natin, isa-isahin natin. Si Dr. Jose Rizal, napakagaling, henyo, genius. Diba? Ang daming alam, diba? Pero ano ang alam natin tungkol sa kanya ngayon? Hindi ito kawalan ng respeto, no? Hindi perfecto si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay chick boy. Okay. Ngayon, si Andres Bonifacio, di ba? Revolusyonaryo. Pero mainit ang ulo. Mainit. Di ba? So hindi perfect. Emilio Aguinaldo, pero huli ka. Hindi rin perfecto. Si Apolinario Mabini, hindi makalakad dahil biktima ng polio. Correct. No? Pero brains of the revolution. Ngayon, itong mga hindi perfecto na mga tao, nagsama-sama, nangarap, nanampalataya, nagdasal, nagsikap, nagtrabaho, nagsakripisyo, namatay, no? Nagkaisa. Yun ang sinasabi ni Founder VIP. Galing. Diba? Nagkaisa. Hindi ito pwedeng tingi. Mag-isa ka. Kanya-kanya. Yung nangyayari paminsan-minsan sa ating kapatiran, kailangan nagkaisa sila, no? And together, they dreamed, they prayed, and they worked hard for a Filipino nation that did not exist during that time. Wala pang republika noon. Pero nagsama-sama sila. Ano po itong pinagpalang bansa natin. Yes. Ang punto ko lang rito, tulad ng sinabi ni Founder VIP, no? Kapag nagkaisa tayo, walang hadlang, walang paghamon na hindi natin kayang lagpasan. Pero ang minimum requirement ay magkakaisa, di ba? Unite. Yun ang inuna natin. Yung National Convention. Organize. No? Mobilize. Hindi kahapon, hindi bukas. Ngayon natin kailangan gawin yan. Of course, idadagdag ko lang. Marami niyang mga bro tayo na kuminsan na liligaw ng landas, ginagamit pa yung pangalan natin. Yes, no? Ginagamit yung logo natin. Sabi ko, wag na natin awayin. Sulatan natin, sabihin natin mga bro, wag naman. No? Mawalang galang. Wag natin gamitin ito sa pansariling mga layunin. Di ba? Gamitin natin para matupad yung pangarap natin na pagkakaisa, no? Mas epektibong pag-organisa, at yung mobilization na kinakailangan sa gitna ng napakaraming paghamon na hinaharap natin ngayon. May idadagdag pa ako. We cannot give what we do not have. Tayong mga guardians, sinasabi natin na tayo ang bantay, guardians.
Yes. ng ating demokrasya, ng ating kapakanan. Opo. Kabalikat tayo no local government. Kung tayo Oo. mismo, sa sarili nating hanay, hindi tayo nakakapag-unite, hindi tayo nakapag-organize, ano ang karapatan natin para tumayo Yes. at sabihin sa iba, guardian o hindi guardian, na tayong mga Pilipino, kailangan unite tayo under one flag. Diba? We are one nation. Diba? Para maharap natin sa mas mabisang pamamaraan yung kahit na anong paghamon na dumating sa ating harap. So, yun ang idadagdag ko para patotohanan yung sinasabi ni Founder BIP na talagang yan ang sentimento naman ng mas nakararami nating mga bro at sis. Kaya nga po, ang ganda pala nitong ano natin, timing na timing, lalo regarding nga doon sa sigalot ngayon na nangyayari dyan sa West Philippines. Napaka-delay pala, no? Anyway, magagamit ko rin po ito, Senator Honasan, lalo sa mga tropa nating mga media, na minsan kasi, yung mga medyang kapatid ko, minsan, ito na minsan nang may kasalanan. Hindi, siguro, kailangan lang ng konting mungkahi. Mag-apela tayo. Hindi naman natin sila masisi, no? Dahil marami rin tayong mga kasamaan sa media na mga pro at sis din sa Guardians. Pero hindi lang ito tungkol sa akin at tungkol sa Guardians. Tungkol ito sa sambayan ng Pilipino. No? Ang punto ko rito is, bago natin isangguni o i-announce sa media yung mga ating pinag-uusapan at pinagpaplanuhan, kailangan tayo muna mag-usap para hindi tayo nagkakahiyaan. Ganon din sa pakikitungo natin sa ibang bansa. Huwag nating i-telegraph, i-anunsyo. Mag-usap tayo ng tayo-tayo lang, walang media muna, walang camera, walang mikropono. Tama. At pag may nabuo na tayong kasunduan, saka tayo mag-anunsyo. Pero ang direksyon dapat nun pagtutulungan. Kaya, lagi ko sinasabi, Bro Notch, no? Founder BIP, para may paabot natin. Yes, Hindi lamang sa mga kapatid, mga bro at sis nating Guardians, kundi sa lahat ng kaya nating abutin ng mga kabayang Pilipino. No? Lagi kong mungkahi at lagi kong pinagdadasal, panalangin talaga, ng taimtim, na ang dapat nating gawin ngayon, bukod dun sa unite, organize, mobilize now, ay let us continue to dream hard. Mangarap tayo. Yes. Lahat naman ng mga pagbabago nagsimula sa pangarap. Pangarap lang. Pero tapatan natin ito ng taimtim na pananalangin. Let us continue to dream hard, to pray hard. Very hard. At para hindi naman nakakahiya sa Panginoon natin, baka sabihin ng ating Panginoon dream kayo ng dream, pray kayo ng pray. Wala naman kayong ginagawa. So dream hard, pray hard, and work hard. Yes. Yun. Para makapag-unite tayo, makapag-organize, makapag-mobilize, hindi lamang sa loob ng hanay ng mga Guardians, kundi sa buong sambayan ng Pilipino para maharap natin yung kahit na anong paghamon. At ito, idadagdag ko, hindi ito para sa sarili natin. Opo. Ginagawa natin itong lahat, yung pagsasakripisyo, pagbubuhis ng pawis, dugo at luha na matagal na natin ginagawa, no? Ginagawa natin ito para sa susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan natin. Yung ating mga anak at yung mga katulad kong senior citizen na ating mga apo. Yes. Yan talagang pakay natin. Opo. Hindi po ako naghihinayang sa at buti naman nandali mo palang matawagan Senator Honasan noon pa naman pag may mga media, andali kang mapakiusapan, interview lalo na sa Rizal, nagkikita tayo lagi. Anyway, maraming salamat po at sana, sabi po ng manager namin dito sa Media House Express, kung pwede na po makapanayam ka ulit dito sa aming Bro Nuts, Founder VIP, pakipaabot anytime. Hindi na naman ako nagtatago ngayon. Hindi na ako maset. So, abisuhan lang ninyo ako na mas maaga. Para ma-adjust ko naman yung schedule ko. Tulad ngayon, no? Nag-coffee break lang itong mga kausap ko. Pero anytime. 24/7 tayo. Dahil, hindi naman natutulog yung mga problema, di ba? Yeah. Yung basic needs natin, yung food, clothing, shelter, education, di ba? Health services at air. Di ba? Yung isa pang pangangailangan natin. Tama po. Tama. Yung access to data. Makatotohanan na impormasyon, no? Na magagamit natin sa desisyon natin na pang-araw-araw, sa personal nating buhay, at yung mga official na function natin, no?
Kailangan Opo. makatotohanan, hindi yung marites, ha? Oo, yan ang uso ngayon. So, yan ang mungkahi ko at ulit-ulit ko itong sasabihin. Yes. Tuwing magkakausap tayo, no? Let us continue to dream hard, pray hard, Mhm. work hard, no? Yes. Para tayo ay mas epektibong makakapag-unite, Yes. makakapag-organize, makakapag-mobilize. Ngayon, ngayon, hindi bukas. Ngayon, Oo. para sa ating kinabukasan at lalong-lalo na para sa ating mga anak. Last na lang po, Senator Honasan, if you Yes, sir. permission. Ngayong si President Bongbong Marcos Jr. po, ano po ang masasabi niyo sa kanyang pag-upo ngayon mula nung mag-isang taon na rin siya, no? Yeah. Oo. Okay. Opo. Actually, mga bro, no? Pinili siya Oo. nung mas nakakaraming Pilipino. 30 million. Lahat naman ng umupo na Pangulo, pinili ng mas nakararami. Yes. Kung may problema dun sa pagkapili sa kanya, may proseso para dyan. Mhm. Wala namang administrasyon na perpekto. Ang ating Pangulo, hindi naman yan perpekto. Katulad natin, katulad ng mga bayani natin. Yes. Diba? Ito lang ang masasabi ko dyan, mga bro, no? Founder VIP, Opo. Ronalds, no? Sa ating mga kabayan, no? Mas mahalaga para sa akin ngayon na linawin natin, hindi yung kanino tayo kontra. Ang dali-daling maghanap ng away. Yeah. Ang dali-daling bumatikos, di ba? No. Mas mahirap, mas challenging, yun ang paghamo sa atin, na tukuyin natin kung para ano tayo. Para sa, ano ba pinaglalaban natin? Hindi Oo. yung sino kaaway, sino gusto nating awayin, di ba? Dahil sa ngayon, sa sitwasyon, kinakahon na naman tayo. Di ba? Hindi lamang sa larangan ng politika, kundi itong West Philippine Sea issue. Ano ba kayo? Mm. Pro or anti? O pro or anti? Hindi. Isa lang ang usapin dyan. Tayo ay pro-Pilipino. Yun. Tama. Correct. Pro-Pilipino tayo. Kahit na sino ang nasa harap natin. Tama. Kahit na sinong magsama-sama pa kayong lahat dyan. Oo. Basta pinagbantaan ninyo yung kalayaan ng Pilipinas, di ba? Subukan yung sakupin kami para maintindihan nyo kung ano ibig sabihin. Totoo, mas mayamang kayo, dambuhala kayo, pero pumasok kayo rito. Dito namin kayo tutudasin sa bawat iskinita. Ayun. Correct. Tama. Di ba? Ipasok ninyo yung mga dambuhan ng barko ninyo dito sa Mm. mga iskinita namin. Dito Diba? kayo matutodas. Diyan tayo magkakasubukan. Kaya mahalaga rito na tukuyin natin o naitanong natin ano ang aking palagay sa panunungkulan. Yes. Abay, pinili yan. Correct. Tama. Ang mas nakararami. Di ba? Yun. Kung may problema dun sa pagkapili, abay wala namang presidenteng mas mabuti nga yung reklamo lantaran kaysa Oo. magmi-meeting na naman. Madaling araw, patago. Mas mahirap yan. Oo. Mas mabuti yung nag-iingay tayo ngayon. Huwag lang magkapikunan. Yes. Oo. Huwag lang magkasakitan. Iwasan lang natin yung armadong tunggalian. Kaya sabi natin palagi, sa ating kasundaluhan, diyan kayo sa gitna. Kayo ang fulcrum. Oras na magkaroon ng pananaw na kumikiling kayo, kaliwa o kanan, abay, gulo na yan. Correct. So, lagi kayong pagitna. Diba? Imbis na hanapan natin ng mali, yung isa't isa. No? Abay, tukuyin natin kung para ano tayo. O, para ano tayo? Tayo ay para sa unity. Correct. Diba? Tayo ay para sa lasting peace, pangmatagalan na kapayapaan. Hindi namin yung kapayapaan sa administrasyon na ito, kundi sa mga darating na dekada at panahon. Yun. Oo. Yun ang Okay? importante. At para, pag meron tayong unity, meron tayong lasting peace, abay, sigurado kasunod na niyan yung kaunlaran, yung ginhawa Yes. na dapat pamasahin nung pinakamahirap, pinakamalayo at pinakamaliit. Yun ang pakain natin. Mabuti tayo rito nag-uusap. Baka naka-aircon pa tayo, no? Yes. Paano yung Opo, kumakain opo. sa basura? Yun. Sa Diba? mga Paano kalye. yung walang hanap buhay? Tama. Yes. Paano yung hindi nga mapakain ng maayos yung mga anak nila? No? Paano yung nagugutom? Paano yung hindi makapag-aral? Paano yung may karamdaman, hindi man lang mabilihan ng gamot o mapadala Yes. sa barangay health center? Yan ang mga tunay na problema, hindi yung problemang pampolitika. Correct. Medyo tumataas ang boses ko rito. Hindi, okay lang. Pero huwag kayo mag-alala, hindi pa ako atakin sa dito.
Pareho. Hindi, Maganda. binabanggit ko lang ito. No, Founder PIP, bro, no, sa ating mga kabayan, Opo. para maunawaan natin, no, na kung gaano tayo pinagpala bilang bansa. Opo. Correct. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Of course, ang dami natin problema, no? Ang gagawin lang natin, gumising at ipagpatuloy yung paghinga natin. Yung ekonomiya natin pumapalo ng 6 to 8%. Ang hinihintay natin, hinihintay talaga nung nasa ibaba, yung nasa laylayan, no? Ay yung trickle down effect. Maramdaman nung kumakain sa basura, yung nawalan ng trabaho, yung ginhawang ito na nakikita natin sa pinakamataas na sangay ng ating lipunan. Yun ang pag-aaralan natin. Yun ang pagtulungan natin. Yun No? Huwag dapat. tayo masyadong ma-focus sa sobrang ang aga-aga pormahan na kagad. Yun na nga. Paano yung mga tunay na problema? Yun Yes. ang ibig kong ibahagi natin. Opo. Okay. Hindi lamang bilang guardians, kundi bilang mga nagkakaisang Pilipino. Pilipino. Yes, Mayor, gusto rin po nga ipahatid sa hanay po ng PGBA Rizal Unified at yung mga kasamahan po natin PGBA dito na nagkakasama-sama ay na sila po ay nagpapasalamat nung nakaraang konbensyon doon sa binigay niyong napaka-makasaysayang inspirasyon because of the Unite, the Organize, and Mobilize Now. Which is, sabi ko nga sa kanila, dyan nung makikita ang isang pinuno with accountability, with yun. transparency, and of course, good governance and leadership. Kaya nga sabi ko, ano bang, ang kailangan nating mamuno ng mga dito sa bansang ito ay yung mga taong ganyang merong kategorya. Ngayon, Correct. hindi natin saklaw kung ano ang desisyon ng ating Grand Supremo. Pero kung sakaling dumating ang tamang panahon na yon, 101% in behalf sa part ng family ko and the guardians family, the PGBI, of course, we will do everything. As tulad po ng dati, tulad ng pagka-independent mo noon, ako'y natutuwa. Talagang sabi ko, pag ang tao talaga at with God's destiny, ibibigay po talaga yan kasi naniniwala siya kung ano yung nasa puso mo at yung tungkulin, serbisyong ibibigay mo sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Nangyari na nga lahat. Nangyari lahat. Siguro kaya pa ako hanggang ngayon mga bro, mga kabayan natin buhay pa. Opo. Yes. Dahil sa ganong klaseng suporta at tiwala. No? Opo. Na hindi naman matatawaran. Naalala ninyo bro, no? Nung National Convention natin, sabi ko, nung papunta ako, niisip ko, ano ba sasabihin ko sa aking mga bro at sis na hindi pa nila narinig? Sabi ko, bakit tayo nagtipon-tipon dito? Hindi ba hinanap ko yung bata? Correct po, binuhay niyo pa. Kinakabahan nga ako, baka buhatin ko, mas mabigat pa sa isang sakong bigas eh. Baka sumakit yung likod ko. Sabi ko, nandito tayo para sa kanila. Yes. Di ba? For the next generation para sa ating mga anak. Lahat ng sakripisyo, pagbubuhis ng pawis, dugo at tuwa, para sa kanila. At sabi ko pa, di ba, nung bitiwan ko, baka umiyak eh. Di ba? Sabi ko, walang kamalay-malay yung bata na magiging presidente siya ng Pilipinas. Oo. So, napakaganda. Anyway, mga bro, sabi ko nga sa inyo kanina, anytime. Yes po. Siguro ang isa sa matapos itong ating programa na bisita ka namin, Unite. Iyan ang ipangangalandakan ko po sa ating mga kababayan, lalo na sa yun nga sabi mo, nabanggit mo yung bro, Pilipino, let's unite. Yun ang panlaban natin sa West Philippine Sea, Sigalot. Ako. Akma yung slogan yan. Basta unite tayo. Galing eh. Anyway, Senator, alam kong may meeting kayo dyan, nag-copy ka lang. Kaya mabuti. Salamat po, salamat. At, Ako, uulitin ko, Founder VIP, pakipaabot, pakiyakap. Yes. Yung mga bro at sis natin, no? Na, hayaan nyo, pag nakaluwag na, iikot na ako para personal ko kayo. Mayakap at mapasalamatan. No? Pakipaabot, hindi lamang sa ating mga kapatid, bro at sis na guardians, sa lahat ng kababayang Pilipino natin. Yun. Na dapat ituring natin sa ayaw at gusto nila. Sa ayaw at sis na sila ngayon. Dahil ang layunin natin ay unite, no? Yes, unite. Organize, mobilize now, no? Dream hard, pray hard, work hard for unity,
lasting peace and prosperity and the future of our children. Yes, Yun. yes. Tatandaan ko po yan, Senator Salamat Ronasan. po. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ingat po Mabuhay. kayo. God bless the Okay. Philippines. Oh, God bless. Maraming salamat po, Senator Gringo Honasan at dati ring secretary ng DICT Yes. at syempre ang aming forever na Grand Supremo sa PGBI. Maraming salamat po. Tumatawag siya na Founder of 7. Di ba? Okay. Alam mo, ibigay niyo po yung number doon. Sige. Ako po kanina nawala yung tense ko babang nag-uusap na kami ni Senator Honasan. Talagang akala ko nagbibiro lang na tatawag daw. Biglang tumawag nung mag-umpisa ang programa natin. Ma'am Lea Botones, kaya kanina hindi ako hello nung pagbukas kasi tumawag na si Senator Honasan. Nataranta si Kuya Nats eh. Pero nagpapasalamat ako at isang senador, napaunlakan tayo at pinarating din natin at yung ating Media House Express anytime daw po, Sir Alan Obrero, boss, anytime daw po, pwede. Bigyan lang siya ng time, mga 3 days siguro, 2 days, i-chat natin or tawagan natin. Wow! Kasi isa sa mga leader, itong si Senator Honasan, yung ating Grand Supremo sa PGBI, Founder BIP, ano? Yes, bro. Ito, may tuturing natin, wala daw perfect, pero sa akin, sa pagiging isang leader, perfecto ito eh. Senator Honasan. Tama ba? Yes, I agree, RMG Nuts. Talagang matalino at masigasig, professional. Oo. Sayang din natin nakausap si Founder 007. Nandiyan, kinuha. Nandyan? Okay, ayan yata, si Ay, Founder okay. 07. Ayan. Oh. Sayang di siya na ano. Anyway, sinabi naman natin. Ano? Nandiyan yata, naka-on na yan. Oo. Online na. Nandito rin ang isang founder na isa sa mga masipag na founder. Very, parang itong mga si Founder BIP, masisipag. Talagang very, ano bang tawag dyan? Action man ba? Mula sa Montalban, Rizal, si Founder 007. Founder 007. Yes. Ayun, nakita ko na yung poging Founder 007. Sorry, hindi ka namin na-contact na mabilisan tumawag bigla si Senator Honasan, si Grand Supremo. Nataranta si Kuya Nats. Nataranta. Anyway, may mga sinabi nga kay Founder BIP, dinulog niya, pinasalamatan. Ano yung sinabi mo? Yung, ayun nga, nag-iisa at... Dininig niya. Di ba? Dininig ng PGBI Rizal Unified, yung sumunod tayo sa pinasusunod na yun sa convention, tayo'y nakilahok doon na kasama ang PGBI Rizal Unified na una sa pamumuno rin ni Founder 07. So tayo'y natutuwa, naging inspirasyon yung convention. Pero tatanungin ko, Founder 07, yung binuo niyong Unified, ano po ba ang chapter na nandito napapaloob, Founder 07? Actually, yung nasa 17. chapter, ang alam ko. Oo. Affiliated lang ha. Oo. Pero marami pa papasok na chapter. Wow. Marami. Ano ito? Actually, yung binabanggit ni Founder 07 dyan, sa sa Montalban itself, about 12 chapters na yan eh. Ha? So Grabe. meron tayong binangonan na 4 na chapters. Meron tayong 2 sa Taytay. Meron tayo sa Antipolo, yung kay Founder Ninong. Ang dami Sa Cainta, yung Genesis. So may mga upcoming na chapters na binubuo natin. Lalo ngayon, nakausap natin ang ating Grand Supremo. Oo. Magkakaroon ng mas magandang inspirasyon. I mean, mas malawakan, di ba? Na the objective is to unite, Yan. organize, and mobilize. Hindi yung separation, hindi yung competition. Wala Correct. tayo niyan. Kasi ayun nga yung ibang konsepto ng ibang mga kapatiran. Huwag tayong pumunta ron. Kailangan natin magkaisa. That's why we were using the word unified. Diba? Oo. Ayun ang kwan doon.
root word kasi is life. Oo. So, yung lahat ng chapter na sumama sa amin, unification. Oo. Maganda kasi Founder 007, sinabi talaga niya ni parang angkop ni sinabi ni Grand Supremo, Senator Ronasan, yung unified. Doon sa nangyayari ngayon sa atin, dyan sa West Philippine Sea. Ang ganda. So, akma pala yung sa Guardian, sa PGBI, na unified na sinasabi. Kaya, good luck po sa atin. Kasama ako dyan sa unified 007. Okay. 007? Sa Montalban, balikin chapter yung nag-renew at pato na papo. Then may sunod pa yan, ang chapter pa. Galing, okay. Dahil malaki kasi ang Montalban Hindi, malaki talaga. Pero Founder 007, believe din ako sa'yo kasi imbis na tumanda ka, lalo kang bumabata sa dami mong may mga pasaway na brute tayo dyan Naging naging parasyon natin yung mga kasama natin kasi na gusto nila maging maayos ang Rizal. Oo. Siyempre, ako Rizal. Hindi kailangan na umuha pa ng Rizal. May kupa na pa sila gusto nilang pagkakit. Oo. Anyway, maraming salamat Founder 007 Sa sunod, dapat kasama na kita din dito tulad ni Founder BIP. Oo, imbitahan natin. Oo. At ang dali ng oras. Brunats, baka pwede kong magpahabol ng pasalamat. Okay, sige po. Gusto ko ng pasalamatan. Unang-una, of course, ang ating kumustahin natin. Shoutout sa ating Provincial Director na si Colonel Maragon. Felipe, Sir, bilang presidente po ng Rizal PPO Advocacy Support Group and Force Multiplier, ganun na din po sa Cainta MPS pamumuno ni Colonel Mark Anthony Aningalan. Gusto kong batiin din yung ating mga tropa dyan sa PCR. Sila Sergeant Aliego, Sergeant Glenn Acoy, ibang kasama pa. Marami tayo dyan mga tropa. At syempre yung aking kabro na kapitan, si Bro Gian Barangay Santo Niño. at Okay. number 1 kagawad. Sino yun? Bro Alvin. Si Bro. Jacob. Si Founder. Founder Otri. Ayun. Mga naka-monitor ngayon sa atin yan. Marami tayong mga followers ngayon doon. Siyempre. Ako nagagalak, nagpapasalamat na katabi ko ngayon sa ating programa si Vic Soto, si Founder BFA, Kuya Romy Bilocora. Maraming salamat, Bro Nat, sa pag-imbita. Thank you very much. Muli at sa mga sumusubaybay at susubaybay pa, maraming salamat. Siyempre, maraming salamat Ma'am Lea Butones sa pagkakataon lagi na binibigay mo sa kay Kuya Nats Alforte. Muli, maraming salamat po at sa aking mga, hindi lang mga kabrusis na guardians, sa aking mga kuya at ate sa Taytay Kamandag Eagles Club. Maraming salamat po at syempre dito sa MHC kami kasama mo. Yes. Iyon. Kailan ba mapiperte kita? Salamat! Media House Express, home of news and entertainment. Kaagapay sa paghahatid ng mga pangkasalukuyang kaganapan at pagsaserbisyo sa taong bayan. Media House Express, home of news and entertainment.